Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya.
Sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Ayon at kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Amen. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Maglilingkod ako
sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang tanging alay ko, ang buhay kong ito. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Magandang umaga, mga kapatid. How was your sleep? Sabi ng iba, how was your sleep? Sleepless. Ate, how was your sleep? Always sleepy. Hindi ako sleepless ngayong araw na to. Wow. Nakatulog ako. Thank you, Lord. Ah. Sleepful daw, hindi daw sleepless, sabi ni Sally. Sleepful. Alam ko kung ano ibig sabihin nun. Ano yun? Full of sleep. Kala nyo, hindi ko alam ha. At magandang umaga rin sa mga kapatiran natin from all over the world. Oh, yung mga nag-birthday, nag-anniversaries, ano? 50th, nako. Tsaka sa mga Sunday fellowship, all honor and glory kay Lord. Ayan, Hallelujah. thank you, Lord. Ayan. And yesterday, kami ay nasa Pampanga. Di ba parang naka-isang taon na pala sa ima? Oo, ang bilis nga no? Thank you, Lord. Isang taon na siyang masaya at walang sakit. Ganun. Oo. Revelations, ano yan? 21 verse 4. No more tears. Yes. No more sorrows. No more pain. Yan. Thank you, Lord. Amen. At kami, masayang-masaya na din. Good morning din kay Sister Lolit and Brother June Ilagan. Nasa Nasa Canada. Canada na ngayon. Ah? Canadian na. Wala na sila sa Chicago. Si pa rin. Si pa din. Oh, yung pag-uusapan natin, puro si. Oo nga, mga Canada, kapatid. Chicago, Comfy. Ang daming si, no? Alam, Oo, tapos batiin natin Sister Siling Mendoza. oh, sino naman? Oh. Puro si. Oo, thank you, Lord. At kay Nanay Aning, good morning. Ay, hello. Ang Oh. pangalan ni Nanay Aning ay katunog ng kay Sister Training. Kaya Nanay Aning, Sister Training, Sister Siling, every gising is a blessing. Oo, ganun Wala talaga. bang sakit ang mga buto-buto pag gising, ministers? Wala. Sister Ernie, wala. Wala, ano? Meron bang yan, kaugnayan sa higaan? O may Uy, kaugnayan? meron. Oo. Oo. Tsaka yung unan? Dati, pagkagising ko, laging masakit yung dito ko. Ganun ako ng ganun palagi. Tapos, masakit yung dito ko kasi side sleeper ako. Ngayon, sabi ko, siguro kasi side sleeper. Naisip ko, buong buhay ko, side sleeper na ako. Bakit ngayon lang sumakit? Ito. Tapos, alam nyo, bumili kami ni Pastor ng topper. Tupper lang. Yung ipinapatong lang sa ibabaw ng kama Wag mo. Tupperware. Topper, ang tawag nila topper kasi on top of the bed lang. Oo, para hindi masyadong Pinapatong mahal. lang siya. Kulang matigas na pala. So, Oo. kailangan merong yung parang memory foam na Oo. Para hindi yung mo sa matigas. Pero may napatunayan Tapos din sa ako. unan, bilhin niyo pala yung ganyan. Para yung leeg. Para yung leeg. Sasabihin niyo, mahal yan. Mga kapatid, meron pong murang ganyan sa Lazada. Ay, Oo. nag-commercial pa ako no? At saka sa surplus ng SM, merong nabibili. Kung wala kayong, halimbawa, sakto-sakto lang ang budget, alam nyo may technique. Oo, may technique. Yung tuwalya, ibilutin nyo. Yung tuwalya, para siyang ganon. Yun ang ilagay mo dito. Ayan. Tama. Si coach ang nagturo Oo, nun. si coach yung therapist. Kasi, si coach oo, natutulog yun laging may yung ano lang, towel sa may towel dito, batok. para nakaroll. naka-support. Ha? Napansin nyo ba sa mga Korean movies, yung mga panahon ng nila, yung mga Joseon,
Joseon, yung sa history nila, yung Joseon era, di ba yung mga una ng mga maskinang hari, parang maliit lang na ganyan, tapos inilalagay lang dito. Oo. Pero Oo. palagay ko, meron silang kinaugalian Ano yun? na dapat silang bumalik. Anong bumalik? Kasi ngayon, uso na yung mga malalambot, ano? Mm-mm. Kaya minsan hindi sila sanay sa banig. Ah. Oo, yung parang nakalapat na lapat. Oo, yung likod. Oo. Ha? O pag side sleeper, mahirap ang banig. Kasi nakaganyan ka. So yung buto mo dito, nakatukod Hindi, siya. nung araw, banig lang eh. Hindi ko rin na-experience. Kasi nung araw, nakadapa akong matulog eh. Noon, Sino sa inyo hanggang dalaga natutulog ako. nung sa banig tsaka may kulambo? Ako. Dati. Hindi, hanggang ngayon? Ay, hindi na. Si President Duterte. Wala namang problema kasi yun ang ano, yung para bang you feel at home. Oo. Kasi yun ang nakasanayan. Sa bagay, parang wala naman nga sumasakit noon, no? Dati, no? Nung Di, totoo. May kaugnayan ba yan Dahil sa mga... bata pa raw tayo noon. Walang sumasakit. May point din naman si Kuya Ernie doon. Good morning, Sister Vicky. At kay Brother Bing ng Agoo. Uy! Oo. At sa mga taga-Japan, Sister Marisa, bumalik na doon. Tsaka Sister Rachel. Sister Rachel, tuwing nakikita ka namin, naliligayahan kami. Kasi nakikita ka namin naglalakad na uli at tumataba na siya. Oo. Nahirapan ba siya noon sa mga buto-butong ano? Oo eh. Umabot siya sa point na hindi siya makatayo. Oh. In pain talaga siya. Pero ngayon thank you Lord Amen. Oo, nakakatuwang makita. At nakikiramay po tayo sa mga Tamani clan. Dahil si Brother Roy ay na kay Lord na. Oo. Ano yon? Siyempre masakit yun sa mga nawalan. But the same time, thank you Lord daw kasi nahihirapan silang makita siya in pain. Oo, no? At ang pinakamaganda daw po doon ay tinanggap niya si Lord bago siya kuhanin ni Lord. Ay, tama. Kaya thank you Lord. Yun ang pinaka-comfort nating lahat, sa lahat ng mga Tamani clan. Si. Ha? Si. Ano yung si? Comfort. Comfort. Puro si. Good morning, Doc! Oo, si Doc. Thank you, Lord. At sa lahat ng mga kapatiran natin. Okay. Ang ating memory verse of the week. Ay, hindi ba tayo nagpe-pray? Sige. Hallelujah. Lord, again, maraming salamat sa nakaraan, nakahapon, at sa mga fellowship for your glory. Ngayon po, another day to serve you wholeheartedly. Manguna po kayo sa aming lahat at salamat din po sa magaan na paggising. Salamat sa aming bubungan na mayroong kapahingahan. Salamat po sa kitchen at meron kaming pagkain. At salamat sa strength na pang-araw-araw na gawain na kayo ang kasama. May our words, Lord, be pleasing to you. Magbigay ng luwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, Isaiah 40:29. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Ba, ang ganda ng ating memory verse. Kayo ba'y nanlulupaypay? Ano yung kanta natin? Hindi, yung ikaw ba'y nanlulupaypay? Nalulumbay pala yun, Alam mo ba, minsan hindi napapansin ng mga nating lahat. Kaya kailangan natin ng kalakasan talaga ni Lord. Sometimes we are in a spiritual rut, spiritual dryness, spiritual stamp. Meron pang isang spiritual Ito, minsan hindi mo napapansin o kaya ayaw mong aminin or i-recognize. Ano yun? Hindi ito si. Hindi si? Oo. Ano Mamaya siya? na yon. Meron dito kanta si Lionel Richie, yung isang salita doon. Still?
Doon yun sa kasal. Ay, kwento mo. Easy. Hindi, kwento mo yung sa kasal. Ano yun? Yung, di ba, renewing of the vow. So, I do still. Ang sagot. Alam niyo ba yun? Hindi. Pag renewal of the vow, ang sagot na lang, hindi I do. I do still. Kaya doon sa 50th anniversary, sabi ko, walang mag-i-steal sa inyo kay Sister Cora. Yung ang kanta, gusto mo, wag na. Ano yung kanta? Hulaan na lang nila. Kanta ni Lionel Richie? Stuck on you, got a feeling na... Kasi maraming mga Kristiyano, hindi nila napapansin, naka-stuck na sila doon. Naka-stuck na. Hindi nila ma-recognize. Di ba, narinig niyo na ba yung mga salita? Ano ka ba naman? Tagal-tagal na natin kay Lord. Ba't may salitang ganun? Ibig sabihin nun, Naka-stuck ka na lang hindi doon. hindi mo man nakikita, Okay. pero yung mga tao sa paligid mo, Pansin na. yun ang tingin sa Okay, iyo, sasabihin na-stuck ka sa'yo. na. Di ka na nagbago. Lagi ka na lang magagalitin. Walang kakwenta-kwenta. Ganyan ka, masyadong balat. Sibuyas. Oo. Ba't nasasabi? Na-stuck na. So, merong spiritual slump kahapon. Alam niyo ba kung paano tayo makakawala doon? Yan ang pag-aaralan natin. Ngayon? Oo, di ba ikaw mangunguna? Ay, hindi. Iba ang aking pinrepare ngayon. Ha? Oo. Hindi. Kasama yan dyan. Kasama ba to? Oo naman. So, are you comprised? Surprised? Ay, oo, mga kapatid. Hindi talaga. Sinabi na ba sa inyo ng mahal sa buhay mo, ano ka ba naman? Paulit-ulit ka na lang. Aminan lang, aminan. Tapos pero siya, ano? Hindi naman ah. Paulit-ulit ko rin sinasabi sa iyo. Ibig sinasabi sa akin yun. Hindi mo pa ba natututunan? Parang ganun. Meron ako na-discovery. Mabilis lang ha. It is not so much or less of doing, but more on being. Less on doing, but more on being. Kaya, ano ba ibig sabihin nun? Sige, isipin nyo. Nasaan na yan? Romans 7, 24 to 26. Simula na tayo, babe. So, baka mamaya hindi nyo namamalayan. So, kasi may mga challenges sa buhay eh. Kaya itong ating pag-aaralan, basahin ko muna sa inyo, ha? Basahin ko muna. Sa Joshua, buksan nyo, 24, 14 to 15. Ito, ha? Now, therefore, fear the Lord. Yeah. So, umpisa pa lang, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your father serves on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Meron akong challenge, tas ikaw na. 4 na sito, ha? So, yung challenge ko sa inyo, eto sa ating lahat, ha? Ano yung, di ba meron tinatawag pagka sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, meron yung mga sabihin kong mga famous o mga kilala sa society na nag-iwan ng mga lines, mga yung famous lines, o sa proverb, quotation,
Okay, ito yung challenge ko kasi magfo-42 years na tayo. Mamaya i-announce ni Sister Ria yan, ano, ha? 42 years, imagine, ano? So, ito yung challenge. Ano yung line or lines ng mami na tumimo sa puso nyo at nagkaroon ng buhay na patotoo? Ayan, ha? So, ongoing ito, ha? It is a challenge sa ating comfy community. Mga tayong workers, coordinators, regular members, covenant members. Gusto niyo mag-sample ako, Beb? Sige. So, ang famous line na tumimo o tumatak sa isip ko ay makipag-covenant ka kay Lord. Ako yun. Lagi kong naririnig sa mami yun. Kasi there are times na marami, tayo rin naman, once upon a time, in a slump, in a rut, stuck on a status quo on our relationship with the Lord, or going before the Lord pa lang, o beginning to know the Lord pa lang. Ang laging nasasabi ng mami sa mga nakakausap niya na minsan merong distraction na nangyari sa buhay, disappointments, despair, so on and so forth. Ang laging naririnig ko sa mami, makipag-covenant ka kay Lord. Ayan ang line. Kayo, ano? Meron ka ba? Tapos tuloy ka na dyan. Amen? Sa mami? Oo. Ang mami, pagka meron siyang mga, yung mga nagustuhan na parang isang lesson o kaya isang salita lang na gano'n, tapos gusto niyang bigyan ng diin, sasabihin niya, patay ka dyan! Di ba, no? Patay ka dyan! Ganun Oo siya. nga. Ganun Ako meron siya. akong ito, ang dami. Kami kayo rin sumali. At tignan niyo kung ano yung experience doon at how the Lord talk to you and how the manifestation of God's presence was revealed in your life, and what is the condition, have you overcome, so on and so forth. So, isa na lang. Si Jam daw. Sabi raw ng mami sa kanya dati, balang araw magwo-worker tong batang to. Kay Sally naman, sabi daw ng mami, habang may buhay, may pag-asa. Yan yung meron gesture dyan ng mami. May pag-asa pa yan. Kita niyo, dami, oh. Bawat isa sa atin, gunitain nyo yung 42 years. Yan si Mr. Andy, yun din. Ano? May pag-asa pa yan. Sabi, buhay pa eh. Oh. Tapos yung isa daw, have mercy on us. Oo nga. May isa pa raw daw sa mami, no food, no breakfast. Kay Arnold daw, mabait ka. Di ba pagka may gusto ang maming pagawa sa'yo, o mabait ka? Pagka may gustong pagawa, kay Arnold sinabi. Mabait. Oo nga, si Arnold. Alam niya kasi sobrang bait ni Arnold. Hindi, may papagawa ka Kaya sa kanya. mabait Sabi ka? mo, may papagawa. Ano? Sabi mo, may papagawa, kaya mabait ka, may papagawa. Kay Arnold ka ako. Yun nga yung sinasabi sa kanya. Pero may sumasagot mabait si ka? Sister Lisa doon sa sulok. Narinig ko eh. Mabait ka, sabi sa kanya. Ako merong isa pa. Ang dami, no? Ito. Kung alam nyo to, ano sabi mo yung isa? Patay ka dyan. Patay ka dyan, sabihin ng mami. Ang ibig sabihin ng maming patay ka dyan, expression niya yun ng ganda. Oo, matindi yan. Patay ka dyan. Ito, sasabihin kung ng alam mami. nyo to, kung sino yung nakarinig nito, PM, ha? Ano yung PM? Private message. Oo, private message. Boboljakin kita dyan. Buntalin kita dyan, sabi niya. Ay, alam nyo ba yun? Oo. Di ba parang pagka Pero parang alam mo, nakuha niya yung kay Loseng. Di Kay ba si Loseng ba Loseng yun? ganun din eh. Oo. Sabi sa akin ni Loseng nun, oo nga, isa yon. Sabi sa akin ni Loseng dati, wag mong paiyakin yung apo ko. Sabi niya gano'n, buntaling kita. Pagka pamilya na, may kaugnayan dito, no? Oo. As for me and my family, nako. You will serve the Lord. Huwag niyong sasalingin ang pamilya ng Diyos. Dade. Sige, si Dade, sa Awebes na yan, si Lisa, sasali natin dito. Sa Dade naman daw. Oo nga, no?
Uy, si Brother Ruben Hapa. Oh. Good morning, Brother Ruben. And Sister Malu. Oo. Ayan, okay. Brother Ruben, nako, ang galing mag-billiard niyan. Oo. Laro kayo ni Brother Burns. Tapos extra nyo na lang ako. At tayo na ba? Oo. Okay. Oh, ikaw na. Ay, intro. Oo. Itong ano. Na-excite. Kalimutan niya. Oo. Itong ano na to, challenge ni Joshua eh. Talagang bold declaration. I-challenge niya eh. Dito para, meron akong crucial sabi, if it seems evil to you. Sa iba naman, if it seems undesirable to you. Kasi ano to eh, panahon ng kapahingahan, the conquest was behind, and the land of Canaan has been conquered, and they will experience the blessing of the Lord. Tsaka pa wala na rin kasi si Joshua dito. Last words na niya to eh, no? Tsaka diyan minsan pagka times of prosperity, doon nga nagiging status ko complacent, kaya sometimes hindi mo napansin, stuck ka na doon, nga ganun, ano. Itong ano lang, challenge, if it seems evil to you, pag maglilingkod kay Lord, marami kayong lines na naririnig dyan nung kayo naglingkod na. O, ipaalala ko sa inyo. Ano ba mapapala mo dyan? Papakainin ka ba ng salitang prayer meeting mo? Di ba? Minsan, pag naglingkod kami, maririnig kang mga ganun. Ang masaklap nito, minsan, mahal mo pa sa buhay. Ano pa maririnig niya? So, minsan ang paglilingkod pala sa Diyos seems evil to others. Without yung mga nagsasalita, is napili ni Lord na maglingkod yun. Grabe, di ba? So, tingnan niyo yung buhay ni Joshua. Di ba siya yung sa 12 spies? Yung kanyang dedication, dalawa lang sila. Kahit na minority, go pa rin. Tsaka yung buhay niya, kinalaban niya yung mga Amorites. Tsaka yung sa golden calf, di ba? Pleasure yung mga takbuhan, hindi siya sumali doon. Tapos, submissive siya sa leadership ni Moses. Ang dami. Kaya nung sinasabi niya to, alam niya yung kanyang sinasabi, sige, it is a challenge para sa lahat. At fear the Lord. Sabi daw, serve Him, yan na. Amen. Yung call na. So, challenge pa lang yan. Thank you, Lord. Amen. Alam nyo, ito pong statement na, as for me and my house, we will serve the Lord. Para pong siya, no? Yung nakikita natin siya lagi nakaprint sa mga kalendaryo, sa mga yung frame, naka-frame siya, nakasabit dun sa mga bahay, hindi ba? Pwede rin siyang affirmation of the family na living there, of their commitment to serve the Lord. Or sometimes, or not, minsan palamuti lang talaga siya, hindi ba? At ito pa ay pinaka most well-known verse sa Joshua na chapter 24, yung as for me and my house we will serve the Lord. Dito po makikita natin na parang ang Deuteronomy nag-end siya ng si Moses sa choosing life or death, 'di ba? Choice. Nag-end siya sa choice. Interestingly, itong Joshua, nag-end din siya sa choice. Ang choice naman na binigay dito ni Joshua, ay mali. Yung Deuteronomy, nag-end siya ng blessing or curse. Diba? Itong Joshua, mag-end siya life or death. Kasi mabubuhay ka nang nagsiserve kay Lord. Kasi sabi ni Pastor kanina, if it seems undesirable for you to serve the Lord, parang death na yon spiritually. Kasi hindi ka na magsiserve kay Lord eh. Ngayon, ito pong unang nakita ko rito is a call to serve from Joshua. Ang nakakatuwa po dito, yung calling niya sa atin is also a challenge to serve the Lord. At yung
call niya rito and challenge niya sa mga hearers to serve the Lord, ang kanyang pag-appeal sa kanila is by example and by resolution. When you say resolution, a firm determination to do something. So, ang calling niya to serve the Lord ay base sa example na pinakita niya, tsaka yung buhay niya. Kanina sinabi ni Pastor, yung choice ni Joshua from the start, kitang-kita sa buhay niya eh. Kaya yun din ang appeal niya sa mga tao. Di ba minsan, kung ano yung na-experience mo from the Lord, yun din yung sinasabi mo sa ibang tao, yun yung challenge mo. Bakit? Kasi napatunayan mo siya to be true. Na kapag ito ginawa mo, ito mangyayari sa'yo kasi nangyari sa'yo. So, itong call din and challenge ni Joshua para sa ating pong lahat to serve the Lord ay based po sa kanyang example. Sabi ni Pastor kanina, mas pinili niyang maniwala na kayang sakupin ng Diyos yung mga higante na nakita doon sa Promised Land. Ang majority noon, hindi natin kaya, malalaki sila, mamamatay tayo. Pero pinili niyang maniwalang, hindi. Papaalisin ng Diyos yun pagka nag-forward tayo. So, makikita mo kay Joshua, from the start, yung choice niya sa Panginoon na pinaglilingkuran niya. And every day po, mga kapatid, we are always faced with a choice to serve the Lord or not. Sabihin mo, baka kayong worker lang yon. Mali po, mga kapatid. Sa trabaho, may choice din po kayo dyan to serve the Lord or not. Kasi meron dyan sa mga trabaho na may papagawa sa iyo na taliwas talaga dito sa pinag-aaralan natin na salita ng Diyos. That is also a choice to serve the Lord or to serve the gods of yung mga kasama mo sa mundo. So, maski nasaan ka, there is always a choice to serve the Lord or not. Kasi alam nyo mga kapatid, service after all is the goal of Exodus. Natatandaan nyo sa Exodus 4:23, 7:16, and 8:1, ang sabi ni Lord na sabihin ni Moses sa Pharaoh, "Let my people go." Sabi rito, but must remember what he said next, yung sa susunod, sabi niya, that they may serve me. So, let my people go, that they may serve me. So, yun na ang pinaka-goal, mga kapatid. Tayo po ay niligtas ng Diyos sa mga buhay natin dati to serve Him. Not just for you to enjoy life, di ba? Not just for you to gawin mo kung ano yung gusto mo. Hindi. Niligtas po tayo ng Diyos for service. Yun po minsan ang nakakalimutan natin. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin is for service. Halimbawa, binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Tignan mo rin siya as an opportunity to serve Him. Kasi yun ay oportunidad para makita mo at ipakita mo sa mga kamanggagawa mo kung paano magtrabaho ang isang Kristiyano. Pagka nakita yun, service din kay Lord yun. Oo, kasi for His glory, lahat ng decision mo, for His glory or not. Hindi ba? Choice din yun, mga kapatid. Sabi niya, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Hindi po ito challenge para sa atin na para siyang a blind leap of faith. Hindi. Yung bang parang wala kang choice o kaya parang hindi mo pinag-isipan na mag-serve ka kay Lord. Hindi. Mga kapatid, hindi ito blind leap of faith. Kasi, pag binasa po natin ang buhay ng mga Israelita, kapag nakita mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila from the time na tinanggal sila sa Exodus hanggang nakarating sila sa Promised Land, nararapat lamang po na response ang pagsaserve kay Lord because of what God has done for them. The same with us. The appropriate response of every Christian who have experienced yung kabutihan ng Diyos is service. Yun lang talaga eh. Kaya minsan di ba parang
nakakaano naman to, lahat na lang ginawa na ng Diyos sa'yo Ba't hindi ka pa mag-serve? Hindi ba? Parang sa atin naman, may mga nagsiserve, pero hindi nagsiserve ng masaya. Di ba parang, ano ba naman, lahat na lang ginawa na ng Diyos sa'yo. Duty, hindi na delight. Oo eh. Routine na lang, hindi na rest or restore. Parang gano'n. Ano? Pwede rin nga, ano? Pag ganun na ang pagsaserve natin kay Lord, wala na yung sincerity. Ang sabi rito, now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and truth. Ay, kombinasyon. So if you are not serving the Lord joyfully, sabi nga, saan yun? He will let you serve the enemy. Kasi service without joy ay service without sincerity na and without truth. Ang challenge po dito is to serve the Lord with sincerity. Sabi rito, now, mga kapatid, ang call na ito ni Joshua sa kanila ay binigyan sila ng every reason to serve the Lord Inisa-isa niya kung ano yung mga ginawa ng Diyos, simula pa sa mga ninuno natin. Minsan, kailangang ipaalala sa atin kung saan ka pinulot ng Diyos para lumigaya ka ulit sa service mo. Napansin ko lang po ito. Minsan sa sobrang haba ng ating paglilingkod kay Lord, sa mga kapatiran naman natin na hindi full-time, sa sobrang haba na ang ganda na ng buhay mo, no, parang wala masyadong mga struggles, 'di ba? Parang okay na siya, na nadi-diminish yung joy natin in serving the Lord. Kaya minsan inaalaw ng Diyos na yung mga trials para gisingin ka kasi nawawala yung joy mo in serving the Lord. Now sabi dito, inisa-isa ni Joshua sa kanila kung ano ang reason mo bakit mo kailangang mag-serve kay Lord with sincerity and truth. Mga kapatid, as long as we are standing in the land, as long as we are living, habang tayo ay nabubuhay, dapat wag mawala sa isipan natin that we are standing in the sovereign grace of God. Pag nawala yun sa isipan natin, na kaya ka nandyan sa kinalalagyan mo ngayon, grasya na lamang ng Diyos, nawawala yung grateful heart Nawawala yung joy. Nawawala yung service with sincerity and truth. So as long as you are standing in the land, you are standing in the grace of God. At habang ikaw ay nakatayo at tinatayuan mo ang grasya ng Diyos, ang Diyos, nakakommit siya sa'yo. Nakakommit siya sa'yo to provide everything you need, to protect you, di ba? Kalingain ka niya, isustain ka niya, ingatan ka niya, habang ikaw ay nakatayo sa grasya ng Diyos, siya namang, pag-commit ng Diyos na, akong bahala sa'yo. As long as you are standing in the grace of God. Hesed. Oo. Covenant relationship. Kasi pag nawala ka doon, pag nawala ka na doon sa grasya lamang at pumasok yung kagalingan mo at sa sarili mo, yun, umpisa na po yun ng downfall mo. Bakit? Because you are not standing in the grace of God. Paano i-commit ni Lord sa'yo? Yung pag-aalaga niya sa'yo, pagkalinga niya sa'yo, ikaw mismo ang nagtanggal sa sarili mo. Choice yun Yes, sa grace of God. Kaya, whom you will serve. Oo. Tsaka yun yung hindi napapakialaman ng Lord sa individuals. Kasi hindi tayo robot. Tayo? Created in the image and likeness of God. Kaya meron tayong free will. Ang ganda niyan. Oo. Hindi tayo pinupush button. So, it is your choice, So, ang Israel have every reason to serve the Lord. At alam ng Israel yun. Kaya nga sa Joshua 24:16-17, sabi niya, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. For it is the Lord who brought us and our fathers up.
Mga kapatid ko, na maganda po ang buhay ngayon. Let us not forget who brought you there. Let us not forget kung sino ang dahilan kung bakit po nandyan tayo sa kinalalagyan natin ngayon. So, serve Him in sincerity and truth. Dito, mga kapatid, pinaalala rin ni Joshua dito yung deep commitment natin and true commitment in serving the Lord. Sabi ni Spence sa pulpit commentary, ang real test daw po ng faithfulness ng isang tao sa Diyos is when you continue steadfastly na mag-serve kay Lord kapag ka nawala na yung unang excitement mo nung ikaw ay, hindi ba, ako nung unang worker ako, kahit saan, tapos go ako ng go. Wala akong karekla-reklamo sa kahit saan ako ipadala, kahit na wala kang pamasahe, go ng go. The real challenge daw of our faithfulness is kapag nawala na yung ganong excitement, will you still serve the Lord? Kaya minsan merong naka-stuck pala, no? Hindi nare-realize. Inarat, hindi rin nare-realize. Minsan kaya na-stuck, babe. Oh. Sabi nung iba, wala naman akong ibang choice na. Kaya kahit na ayaw na nila, hindi sila makaalis. Kasi walang choice. Minsan sabi ng na-stuck. Di ba? Maraming ganon. Nakikita tayo. Nakikita mo na ayaw na nila eh. Kasi wala nang ligaya eh. Kaya lang, sabi nila, wala tayong choice. Kasi pag di tayo nag-serve, mapapahamak tayo. Hindi na tayo bababalain. Ayun ang kanila. Mamalasin ka na. Yun ang naging perspective. Oo. Thinking na pag nag-stay sila, makukuha pa rin nila lahat Pero ng kinatatakutan sabi ng nila. Spence, Kahit nag-stay ka, pag gano'n na yung thinking mo, wala na rin. yung Spence, kahit na daw mawala na yon o merong Yes. situation na sa tingin mo hindi sumasang-ayon, pero still you go continuous, steadfast. Steadfastly. Ayun. Yun ang real test of commitment. Kaya sabi niya, serve Him in sincerity and truth. May kasamang truth, wholeheartedly and truthfully. Oo. Not superficial, not with duplicity or may ulterior motive for whatever reason, but only to bring glory to God and be part of the edification of the body of believers in propagating the Word of God here on earth. Mm-mm. Oh, amen. Oo. Yun yung second na choice na binigay dito ni call or challenge dito ni Joshua is the challenge to choose. Challenge to choose. Galing, no? Binibigyan ka pa rin ng ikaw magpapasya. Free will? Oo. Yung sinasabi kanina ni Pastor. Pag tinignan mo dito, ginamit dito ang future tense niya. We will. We will serve the Lord. Continuous? Yes. It expresses a continuous action. It involves the future. Kaya sabi niya, we will. So yung decision will affect and there is an effect dun sa... Ang galing nito. Amen. Kasi Amen. future tense yun. Habang sinasabi niya in the present at thinking of the past. Inalala niya yung past. Kaya sinabi niya yun sa present tense. Pero may effect ito at dapat ito'y magpatuloy hanggang future tense. Sakop niya lahat yung declaration niya na to. Ang normal sa aking pagkakaunawa, future lang kasi sa mga English na pag-construct, Pero sa Hebrew pala, kakaiba. Oo. Kasali pala yung what the Lord has done in your life, what your state today, by the grace of God, and you can see the spiritual progress as you journey in your service with the Lord with a delightful, wholehearted, and living in truth. Oo. So,
ina-affirm lamang dito ni Joshua yung choice na ginawa niya ever since nag-serve siya kay Lord. Parang affirmation din ito ng kanyang choice, hindi ba? Kasi alam nyo, ang Diyos, sabi ni Pastor kanina, God always gives us choices. Hindi niya tayo fina-force. Kasi God is a choosing God. God is a choosing God. Ngayon, syempre, since He is a choosing God, He also wants us to choose Him. Kaya po niya yung sinasabi. Ngayon, tignan natin na yung call dito ni Joshua is an urgent one. Kaya sabi niya, choose this day. So, ang call to choose is an urgent call. Kailangan magpasya tayo, mga kapatid. Hindi bukas, kung hindi today. Kaya nga ang sabi niya, choose this day whom you will serve. Alam mo, nakita ko rin dito kung bakit urgent yung call niya. Tomorrow is not promised to any one of us. Walang sinabing na porke malakas ka, buhay ka pa bukas. Walang ganun. Kaya may urgency yung call dito, choose today. Ngayon ka magpasya, kapatid, whom you will serve. At hanggang ngayon, itong call na ito ni Joshua, urgent pa rin po yan sa atin at very timely, yung summon na yan for us to serve the Lord. Kasi alam nyo kung bakit, ano ang pagkakaiba nung sinabi ito ni Joshua sa Israelita at ano po ang pagkakaiba nito ngayong mga panahon natin at sinabi ito sa atin? Ano? Amen. Oo. Hindi, tama yan, Beb. Kasi alam nyo, noon, si Joshua, kinukol niya sila for a better salvation. Parang, choose the Lord para maging ano kayo. Maganda, para maligtas kayo. Ang maganda dito, mga kapatid, dumating si Jesus. Ayan, amen. Jesus is the new Joshua. At itong new Joshua, si Lord has better salvation because He is the Savior. Si Joshua noon ay salita lamang ng coming Savior. Piniprepare niya, taga-prepare. The new Joshua na meron tayo ngayon sa katauhan ni Jesus Christ is a better Joshua because He has a better salvation. Dahil siya mismo ang kaligtasan. Yun ang sabi kong being, not doing. Oo, ang kaligtasan kasi noon, pagsunod sa lahat ng mga sinasabi. Yun nga yung sinasabi ni Pastor. The personification, the Being embodiment na. of Christ. Amen. Oo. Tapos ang daladala niya is a new and a better covenant sa ating mga tao. Kaya, mas ano ka nga ngayon mas maganda ang binigay sa yung choices, no? Mas maganda na ngayon. Advantageous yung choice mo ngayon kasi better salvation, better covenant than nung panahon ni Joshua, mga kapatid. Kaya, yung covenant na meron tayo ngayon, biro mo, sabi ng Diyos sa atin, yung covenant niya, I will give you a new heart and a new mind. Noon walang ganon. Ngayon, mas makakapili ka ngayon para magsilbi ka sa Panginoon. New being. Kasi alam nyo, yung new Joshua natin, si Jesus Christ, has made us willing and able to hear His call to serve. Ang galing dati, pipili lang sila. Pero ngayon, sa pagpili mo, Jesus Christ will enable you to hear His calling na mag-serve ka. Kaya ngayon, di ba, ba't ka nandito? Tinawag ako ni Lord para mag-serve sa Kanya. Tapos, pag nag-serve ka, wala kang kaalam-alam, di mo alam kung paano. Pag tinawag ka niya, He will enable you. Empower us. Yes. Equip you, empower you. Kaya ngayon, hindi na mahirap. Comforter and helper, the Holy Spirit. Hindi na mahirap ngayon kasi basta umuo ka lang at nag-surrender ka sa Kanya, siya ang gagawa through you, in you, and through you. Kaya ang lahat ng mga kailangan nating gawin
pati yung strength na kailangan natin to serve the Lord because it's not easy to serve the Lord, mga kapatid. Mukhang madali lang kasi masaya. Di ba? Masaya tayo. Mukhang madali lang pero napakahirap din po, mga kapatid. Kasi sabi ni Lord, lahat ng gusto sumunod sa akin must carry their cross and follow me. Deny themselves, carry their cross, and follow me. Ay naku, napakahirap po nun. Denying yourself, tapos carrying your cross, then follow God. Hindi po madali yun. Maraming panunuya, maraming kahirapan. Huwag po kayong maniwala na pagka sinabing nag-full-time kayo, lahat magiging maayos sa inyo. Wala rin pong pangakong ganun ng Diyos. Pagka kayo naglingkod kay Lord, daranasin nyo ang lahat ng klase ng pagsubok. Pero kasama siya, kaya hindi mabigat. Yun nga eh. Hindi mo kasi may experience yung pangako niya na yun na I will be with you kapag ka, hindi ka tumugon by faith. Kasi kapag pinaandar mo yung isip mo, paano na yun? Paano na yung ganito? Paano na yung pamilya ko? Paano yung nag-aaral yung mga? Kapag ka ganun yun, ang pinaandar mo, hindi mo na yun may experience. So, siya, siya ang nagbigay ng ability sa atin to hear His call to serve. Tapos ang sabi niya, but as for me and my house, maganda to. Alam niyo, pinapakita po dito na naiintindihan ni Joshua na as the high priest of the family, yung charge niya rito, kasama yung responsibility niya as the high priest of the family, kaya ang declaration niya, as for me and my house, ba't ganun ang niya? Hindi ba bawat isa sa pamilya mo may choice? Pero bakit sinabi niyang, as for me and my house, we will serve the Lord? Husband siya house. Kumbaga, sa mga tayo ngayon, it is a challenge sa ama ng bahay. Yes, ayun, mga kapatid. Sigurado siya na yung buong pamilya ko ay maglilingkod kay Lord. Alam niyo kung ba't ganun yung kanyang declaration? Kasi alam niya, hindi siya nagkulang na dalhin ang buong pamilya niya sa Panginoon. House So, lahat sa sambayanan. Oo. Tama. As for me and my house. Para bang ang lahat ng nakatira sa loob ng tahanan ko, we will serve the Lord. Nasasakupan ko, mga kapatid, pagka po ang mga magulang ay nasa Panginoon, huwag niyo pong iwanan at pabayaan na yung mga anak ninyo ay hindi ninyo kasama. Isama po kay Lord. Oo, bawat isa sa atin ay merong choice. Pero, ikaw ang mag-e-aid sa kanila bago nila magawa yung choice na yon. Kasi, bawa, ako... Yung tawag doon, yung influence. Yes, yung influence ng magulang sa mga bata. Oo, yun. Huwag niyo pong hayaan na, halimbawa, meron kang nakita na yung anak mo, merong ginagawang ganito. Huwag mo lang hayaan. Hindi mo naman siya babrasuhin, kung ano bang word dyan. Hindi, minsan kasi hindi napapansin ng bata yung life nako-compromise. So it is the responsibility of the parents to influence. Ipaalala mo sa kanila. Yes. That is not right. Oo, yes. Minsan kasi wala na tayong ganon. Natatakot kasi yung mga nanay at maraming dahilan. Baka mamaya, ginagawa mo rin kasi. Hindi makaka-influence nga. Hindi naging model. Hindi naging model. Example. Oo. Malakas ang loob ni Joshua Malakas ang loob ni Joshua. Malakas din ang loob ng mga magulang na mag-impose sa anak nila ng mga bagay na sila mismo ay ginagawa rin nila. Correct. Parang si Minister Ernie. Correct. Hindi ba? Kaya minsan, mahirap pagbawalan ng mga anak kapag ginagawa mo Para rin bang yun. nung unang panahon. Huwag kang magsisigarilyo. Huwag kang mag-iinom. Pero ginagawa mo din. Huwag kang bubulyaw ng bubulyaw. Huwag kang galit. Huwag kang reklamo. Pero pag gising ng maga, isa yung magulang.
Alam nyo, yung pagsasalita rin ni Joshua na yon, masesense mo doon na ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay, no, whatever what is right and godly, to make sure na yung household niya will also serve the Lord. Right Are and we godly. doing the same? Yeah, right and godly is the standard of the Word of God. Are we doing the same? Mga kapatid, are we doing everything para po yung buhay po natin ay maging influence sa household po natin para ma-urge din natin sila to serve the Lord? When I say doing everything on your part, ikaw po ba'y ipinamumuhay ang mga naririnig nating salita para pag nakita ka ng household mo, may encourage din sila na mag-serve kay Lord? O baka mamaya napaparating mo sa mga anak mo na hindi rin masyadong pagka nag-serve kay Lord. Daming paghihirap. Baka ganun ang napaparating natin. Kaya minsan, yung mga anak natin, di natin madala. Kasi nakikita ka nilang nagrereklamo, nakikita ka nilang hindi masaya, nakikita ka nilang nahihirapan sa pagsaserve kay Lord. Kaya, naku, hindi ko gagawin yan. Kukuha ko ng ibang ng ibang gagawin. Ayokong magaya sa nanay ko, ayokong magaya sa tatay ko. Pero kapag ka ang nakikita sa'yo ng mga household mo, napakaligaya mo sa pagsiserve kay Lord, tas ang lahat na nagbe-bless kay Lord ay lahat ng nagsiserve kay Lord, ang buhay ay alinsunod doon sa kalooban niya, nagiging maayos ang lahat kasi sinusunod mo yung plano ng Diyos, gugustuhin din nila. Gugustuhin din nila na maging ganon. Tapos ang sinabi niya rito na, but, sabi niya, yung but, alam niyo ba yung but na yon? But, sabi niya, but as for me, alam niyo yung word na but na yon, mga kapatid? It is also a declaration na kahit ano pa ang mangyari. But as for me and my house, kumbaga, hindi nakasaalang-alang yan. Doon sa una, if. Oo. Doon sa una. If it is undesirable, Oo. sabi niya, no? But as for me and my house, ibig niya sabihin, kung ayaw nyo, bala kayo. Pero, sa pamilya ko, ayun ang kanyang declaration. Ibig sabihin, no matter what anyone else thought, sa paglilingkod mo kay Lord, I will still serve the Lord. From me to we. Oh, yan. Kasi household na no? So, Hindi una, lang, me. hindi lang As ako. for me and My house, So, naging we will serve Kaya the kapag Lord. wala pang we, do not be stuck on that situation na wala pa yung we sa house. Yun. Kailangan, tama yun. Yung declaration natin na I will serve the Lord, maging we will serve the Lord. Kasi may sumama sa'yo. May naimpluwensyahan ka. Kailan gagawin? Sabi niya, this day. May kanta tayo dyan. Ano yun? Today, if you, You hear God's voice, harden at your heart. One more time. Ngayon yan. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. There's never been a day like this day, says the Lord. Today, if you hear God's voice, harden not your heart. Alam niyo kung gaano kalakas ang loob ni Joshua sa declaration na to? Ibang klase, mga kapatid. Yung sinabi niyang, but as for me and my house, we will serve the Lord. Walang hesitation. Siguradong sigurado siya. Walang ano. Tapos, walang influence ng ibang tao. Wala, hindi siya inimpluwensyahan para mag-serve kay Lord. Yun ay based on his experience. Yung relasyon. Hindi yun sa influence ng ibang tao. Oo. Tapos yung decision ni Joshua ay napakalalim. Biro mo, sinabi niya sa lahat na, as for me and my house, pero kalmado.
Napakaklaro. Hindi ba? Nung kanyang fixed pa. Kumbaga parang walang ganito walang, kung gugustuhin ng pamilya ko, edi magse-serve kami. Hindi. Sabi Kaya niya, nga, naalala ko yung, yung line ng mami, makipag-covenant ka kay Lord. Ayan. Panlalim nun, kala mo lang, parang, di ba, minsan mag-share tayo sa mami kung paano yung counseling ba? oo. Di ba? Tapos, ang lagi ko na rin, makipag-covenant ka kay Lord. Yun yung sinasabi mo, yung firm. Parang ang dating, parang, pag inisip mo, makipag-covenant, yung pala, deep, profound, Oo, nakikita niyo po ba yung lakas ng loob ni Joshua na ilagay tong declaration na to, na as for me and mine. It was made openly sa kalipunan ng lahat ng tao. Kumbaga parang maaano ka. Yon. Thank you ha. Ako yung nagbe-brain fog ngayon. Thank you dun sa word. Ano yung sabi ni Mr. Ernie? Accountability. Inano niya to openly. Amen. Oo. Tapos, ang maganda ba nito, it was earnestly carried out. Earnestly? Sa Ernie. Okay. Earnestly carried out. At kasi nag-serve siya throughout his whole life. Nasa verse 31. So, marubdob yung kanyang pagtupad Oh. doon sa kanyang declaration, openly na ginawa niya. Kasi may mga nagsabi na, dito na ako mamamatay. Ando naman sa 31. Sa pagsisilbi kay Oo, Lord. yung Tas enduring, nawala yung naman. kanyang call of choice, Oo. enduring ba? Di ba meron pa nga nagsabi, akong huling alis dito sa comfy. Nauna siya umalis. Hindi naman. Merong Hindi mga... ba? Hindi, babe. No, Ah? merong mga ganon. Meron. Oo. O tamo, alam ng lahat. Pero- meron talagang mga ganon. Meron lang ako yung nakashare na na siya, 70 plus. Pumunta rito. Hinanap ako. Nung nakita ko, na siya, pumayat na. Kasi basta medyo inaayos naman yung kanyang pagkain nung matagal na panahon. Ang kanyang laging sharing, siya'y meron ng church na hinahawakan. So, ang sabi niya, basta lahat ng kinuwento niya dahil 70 plus na siya, yung sa conversation namin, it is spiritual in nature. Konti lang naman doon sa mga physical or social conversation. Lahat ginugunita niya on what the Lord has done in his life tsaka sa family niya. At nasasabi niya lagi, nung kasama namin ng daddy tsaka mami. So, yun ang isang karanasan ko. Lately lang to, last week. So, kaya Pero, yun. pero I am not only talking about yung umaalis sa comfy. Hindi yon. Ang sinasabi ko rito, Maalis kay Lord. umaalis sa kay Lilingkod. Lord mismo. Not only sa comfy, kasi may mga umalis sa comfy, nagpatuloy. Ang sinasabi ko rito, yung mga nag-declare, tapos wala. Hindi naman nag-serve. Hindi na. So, Oo. hindi siya enduring. Oo. Yung Eh, kay Joshua ang declaration niya, kinip niya yun. Hanggang siya'y namatay na. Sa 31. Oo. Kaya mga kapatid, no, maganda rito, sabi niya, we will serve the Lord. Yung declaration pa rito, yung the Lord, ang sinasabi ritong declaration ni Joshua na he will serve the Lord only. Hindi siya magsaserve ng ibang God. Exclusive lang kay Lord. Diyan nga sa historically, ano ba yung obstacle na nararanasan nyo kung isang linggo nakinig kayo? Is that your obstacle? Dito ang obstacle nila idolatry, no? Oo. Ano po bang struggle natin? Kasi for Joshua, mga kapatid, there was only one God in his life. Isa lang. Kaya yun lang ang pinaglingkuran niya at buong buhay niya pinaglingkuran niya. Walang siya,
number one si Lord sa kanya. So, Oo. wala siyang, dyan nga yung idolatry, no? Pag pinag-aralan yan, meron kasing modern idolatry today, di ba? Oo, madami ng mga pinapali. Kahit anong bagay na ipinalit mo sa Diyos, oo, yun eh. Yung serve other gods dun sa kabilang river, Oo, Egypt, sabi oo, doon, di ba? oo. Ano kaya yung God na yon sa Egypt? World, yes. Egypt speaks about the world or the standards of this world na yun na ang naging Diyos mo. It might be materialism, it might be hedonism, might be you are, without you knowing it, nasa kalipunan ng Parang ang mga tawag yata ron, atheism, gods of heritage, no? mga namana. Namana na. Oo, Yung mga ipinasa na sa atin ng mga maling paniniwala rin minsan. Okay, pwede. Ayun, oo, gods of heritage yun. Yung Kasi ipinasa na yung sa iyo. nandun daw sa Egypt. O yun, minsan, oo, tama. Generational sin. Kasi parang ipinamana na sa iyo. Yun ang mga Diyos-Diyosan Mga doon nakuha. sa Egypt. Oo. Meron pa doon sa Euphrates daw, tsaka sa Amorites that you are now living. Ano naman daw yun? Gods of upbringing. Yung kinalakihan. Mamamatay na akong ganito, Oo. ganyan. Ito na ang aking paniniwala. Oo. Tapos nung pwede. nakakross na sila ng Jordan, gods na ng mga Amorites, ang kanila naman, gods of the culture naman. Yung kinapapalooban Kung ano yung- ngayon, society, Oo. takbuhan ng society. Na-influence na sila. So, hindi ka daw sasang-ayon sa takbuhan na society na ang principle ay worldly standard, but living in the kingdom of God here on earth as sojourners. Oo. Okay. Kaya sabi ni Joshua, serve the Lord kasi the Lord is greater than all these gods. Only si Lord lang. Oo, si Lord lang. Kaya siya lang ang pinaglingkuran niya buong buhay niya. Oo. Kaya sa atin mga kapatid, sabi rito, choose today, not tomorrow, whom you will serve. Amen. Oo, kaya sabi ko lagi, kung matalino kang tao, magsaserve ka kay Lord. So yung Ayan. call ay it is the highest calling, and the challenge, have reverence for the Lord, serve Him wholeheartedly, and live by the words of God, which is the truth, sincerity, and truth. Amen. Reverence for the Lord, yung calling natin, and His covenant sa atin is Hesed, the loving kindness of the Lord, living under the grace of God. Uy, marami ring Joshua sa community natin. Nakamatayan na nila yung pagsaserve kay Lord. Yung mga generation ka mo, Buong buhay. Maraming Joshua. generation, di ba? Enduring eh. Oo. Hindi, ibig ko sabihin, maraming Joshua na nakamatayan na nila, naglilingkod kay Lord. Oo. Tapos, sabi niya, as for me and my house. So, namatay na yung mga naunang mga magulang na nagsaserve kay Lord. Nagpatuloy. Oo. Yung Nakita mga natin doon sa anniversary ng QC, yung mga angkan-angkan. Oo, lola, tapos apo naman ngayon, anak naman, tapos Oo. apo na. Oo. So, Minsan apo na sa enduring. tuhod. Oo. Kumbaga Oo. infinite. Oo, yan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Bago po tayo bumati sa mga may birthday, i-save nyo na po, save the date, ang atin pong anniversary, kasabay na po ng ating Christmas party, Yay! will be on December 2 and 3. Ipon ba? Yung 2 kasi, limited lang kasi yung mga rooms doon. 72 rooms lamang, mga kapatid, ha? So, hindi lahat makaka-overnight. So, first come, first serve tayo ulit. Siguro on Sunday, lahat ng mga details, inaayos pa po kasi, pero, save nyo na po yung date. December 2 to 3. Ang pinaka-main po is 3. Sunday.
So ano na rin natin yung General Grand Fellowship. Amen. Tapos anniversary natin and at the same time, Christmas na. Oh. Meron ba tayong exchange gift doon? Pwede, kasi December na yon, di ba? So yung mga detalye po, ngayong Sunday. So abangan nyo po kung nasaan tayo, magkano, pero isave nyo na po yung date, December 2 and 3, para sa mga pwedeng mag-overnight. Ipon lang ng 10 pesos o 50 pesos muna. Naku, they can do more than that, babe. Hindi, kasi simula ngayon may 3 buwan pa eh. Yung 3 buwan na Almost. 3 buwan na 50 pesos a day, magkano? 3 buwan na 50 pesos. 1.5 a month. 4.5. Sobra-sobra. Ay, sobra-sobra. May room ka na? Pwede? Hindi pa. Hindi pa. O, dagdag Entrance. pa. Entrance. Oo, mga kapatid. Oh. Pero wag po kayong mag-alala. Alam nyo, magpunta kayo sa mga ngayon, napakamamahal. Oo. Sobra. Pero dito, Thank you, Lord. Binigyan pa tayo ng amen. magandang price. Hallelujah. So, 2 to 3, ha, mga kapatid. Kaparehas po nung nakaraan, first come, first serve ang ating room. Pagtapos na po, Hindi, pwede Close namang, na. Hindi, pwede naman yung neighboring place. i-announce din po namin Oo, sa oo, inyo sige, on sige. Sunday, kung alam mo, naubusan na kayo, meron dong isa lang na malapit. So, Sunday na lang po, Oo, ha? oo. Pwede naman kayong matulog doon or O, hindi, kung meron man. kayong mga kamag-anak na napakalapit doon. Oo, Sunday na lang, ha? Oo. Baka madulas na naman si Pastor. Oh. Bumati muna tayo sa mga may birthday. Hindi ako madudulas yan. Happy birthday at pakakainin mo kami ngayon, Sister Maripaz Orlina! Yay! Yay! Happy birthday, Bengay! Nag-birthday din si Mami Paz. Oo nga. Nagpakain na si Mami Paz. Nag-birthday din si Bong. Nagpakain na si Bong. Magbe-birthday si Minister Ernie. Magpapakain niya. Okay. Yun lang naman ang nililinaw ko. Si Beng. Hindi. Future na yun kay Ernie. Sa Hindi 20... si Beng. Beng. Today ba yan? Today. Sabi niya. Saan tayo pupunta? Oo. Ay, baka si Choose. Sister Vicky sasama. Choose. Sister Vicky. Beng. Choose. Today. Kung saan mo kami pakakainin. Si Sister Vicky, sasama yan. Sister Sige, tingnan mo, Vicky. tingnan mo. Gusto sumama lagi, Ay, no? kaso, alas 2 ang na-announce, pumunta tayo ng alas 10. Happy birthday din kay Sister Tess Maga. And today is also Brother JB Nocum's debut. Dibu? Oh, 21 years old ang debut ng lalaki. Si JB? Imaginein mo, no? 21 na si JB. Parang magkapatid lang sila ni Minister Elmer. Oo Parang nga. panganay lang na kapatid. Happy birthday kay JB. Ay, si Luis ba? Luis! Bakit nga? Asa Kaya na? si Luis, Wala ba't si walang ingay? Luis. Oo. Happy birthday kay Sister Kaimi Isabela. Anak ni Sarah. Sarah, saan mo kami pakakainin din? Sa Laia. Si Sister Kezaya Saraspe. Si Sister Ashley Sepulveda. Brother Jason Lansangan. Sister Ana Kunanan. And Sister Eunice Lorenzana. Ni Eunice? Eunice. Sa QC? Ay, talaga. Si Di po ngayon Eunice? ni Eunice. Oh, galing si Eunice, pag kumanta, no? Oo nga, ang ganda. Oo. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday
Happy birthday, mga kapatid! Napakaganda ng buhay. Kaya mag-celebrate po kasi binigyan tayo ng Diyos ng another year. Ayan. At kami po yung magpapaalam na ni Pastor with the repeat new song of the week, Jesus, Ikaw na Nga Talaga, composed by Minister Jeff Borja. Amen. God bless us all, mga kapatid. Glory to God. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito. Iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa. Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Second Timothy 2:2